Okay. For today's video, ang gagawin natin is lalagyan natin ng program ang ating Uno board, and then i-initialize natin ang position ng bawat servo motors natin. So, ang una natin gagawin is i-mount na natin itong ating Uno board. Then lagyan na natin ng screws ito para mapiksan natin itong ating Uno board. Then after natin mapix ito, ilalagay na natin itong ating sensor shield V5. Dito sa ating sensor shield, dito natin ikakabit ang mga servo motors natin. So, ikabit na natin. Yan. Okay. And then, dito sa ating backside, ikakabit na natin yung ating power wires ng ating power papunta dito sa ating sensor shield. So, meron tayong red at saka black. Kakabit natin yung red sa VCC, and then yung black wire is kakabit natin sa ground. So, make sure lang natin na mahigpit yung pagkakalagay ng ating mga wires kasi minsan hindi nakagat yung terminal block natin. Yan. Malalaman natin to pag hinihila natin at hindi na nakakalas yung ating wire. So, once na may kabit natin, pwede nating matest ang power natin kung iilaw itong ating Uno board. So, para malagyan natin ng power, lalagyan natin siya ng batteries. Itong batteries nito is optional na available sa kit nito. Kung gusto nyo may kasama ng batteries, meron siyang option na kasama na. And then, if may batteries na kayo, pwedeng hindi na kayo mag-add ng batteries. Okay. So, once na may kabit natin, si-switch lang natin ito. So, make sure na yung inyong LM2596 ay nakaset na to 5 volts para hindi magka-problema itong ating Uno board. So, meron tayong video dyan ng nakaraan. Ay, lalagay ko yung link sa description para mabalikan nyo kung sakaling need nyo ng pag-set up ng ating buck converter. So, try nga ulit natin na yun. So, dapat ang ating sensor shield ay ganito ang status. Blink ang naka-upload dito ngayon sa ating Uno board. So, nangyayari, nagbi-blink lang tong LED na ito kasi connected sa pin 13. Ang gagawin natin sunod is uploadan muna natin ang ating Uno board ng ating initial position ng ating mga servo bago natin ikabit itong ating mga
servo motor sa ating sensor shield. So para magawa yon, connect lang natin ang ating Uno board sa ating PC. So kung makikita nyo dito sa screen nyo, meron tayo ditong code na ang ginagawa niya ay ini-initialize niya ang ating mga servo into 90 degrees. Okay, so upload muna natin ito sa ating spider robot. So kaya natin ginagawang initial position ng ating mga servo motors is to ensure yung tamang position ng ating mga servo motors bago natin i-fix yung attachment sa ating mga servo motor na shock. So okay, na-uploadan natin ito. So next natin gagawin is tanggalin muna natin ito, ating port. Then pwede na nating ikabit one by one yung ating mga servo motors. So makikita nyo dito sa ating screen, meron ako ditong ginawang labels kung paano natin i-connect yung ating mga servo motor sa ating sensor shield. Meron tayo ditong mga labels, yung 6, 5, 7, 13, 11, 12, 3, 2, 4, 10, 8, 9. So itong mga numbers na ito i-correspond sa pin ng ating Uno board. So halimbawa, ibalik muna natin sa kanyang front yung ating spider robot. Kung makikita nyo dito sa ating sensor shield, meron niyang mga numbers from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 13. So yung nakita nyo kanina sa inyo screen na mga labels, dito natin yun i-connect. So bago natin i-connect, meron din tayong itong GBS. Ang ibig sabihin ng GBS, itong G is yung ground pin, yung V is yung ating VCC or 5 volts, and S yung ating signal. As you can see na itong ating connectors na ating servo motor, meron yang tatlong kulay, brown, red, at saka orange. Ang orange natin signifies the signal pin, ang red yung VCC, at yung brown ay yung ground. So mag-connect tayo ng isa. Halimbawa, itong ating servo sa pin 6. So pabalikan na lang nung labels kanina para ma-check nyo kung saan ito connect. So kung ito ay pin 6 naka-connect, ito servo na ito, hanapin lang natin dito yung 6. So ito yon. Then ikakabit natin ng ganito. Yan. So yung orange ay yung nasa signal pin, red VCC, and yung brown ay sa ground. So lahat ng connection ng servo natin ganito. So ito naman sunod. Ito naman ay sa pin 5. Itong servo na to, pin 5. So connect lang natin to sa pin 5. Yan. And then ang sunod natin ay pin 7. So, connect muna natin lahat.
Okay. Na-connect na natin lahat. So, ayusin muna natin itong ating mga wires. I-cable tie natin para mas hindi magulo itong ating video ito. Okay. So, connected na siya lahat. Lahat ng signal pin natin ay magkakaparehas na orange na nasa loob. And then, i-turn on na natin. So, mare-reposition na lahat ng servo natin. Hindi pa gagalaw ang ating mga legs since wala pa yung attachment ng servo dito. Ang gagawin pa lang natin ngayon is to initialize the position of the servo motors. So, i-on natin. Ayan. So, kung may napakinig kayong konting galaw ng servo, so yun, nire-reposition na niya yung mga servo. So, pwede na natin patayin ulit. So, once na reposition natin ang mga servos, i-set natin na nakaganyan ang ating mga paa ng ating spider robot. So, naka 90 degrees siya. Yan. Naka 90 degrees. And then, ito, naka 90 degrees din sa body. Yan, nakatuwid siya. And then, itong leg, nakaganyan. So, unahin natin itong connected sa body. So, ang gagawin natin is, lalagyan na natin ng attachment itong ating servo motor dito. So, i-close up natin para makita niyo yung position niya. Okay. So, ito, naka 90 degrees yan sa body. So, lagyan natin itong attachment na ito dito. Yan. Then, pag nailagay na natin, ito hindi to talagang mape-perfect kasi minsan yung tip nung ating shafting hindi siya nasakto. So, pwede ito na hindi ganun kasakto pero malapit siya sa 90 degrees. Then, pag na-connect na natin, lalagyan na natin ng screws para ma-fix itong screws na to, kasama to ng mga servo motors para sa shafting na talaga. And then, ito naman. So, ina 90 degrees din natin ito. Yan. Okay, kabit na natin ito. So, iwasan yung gumalaw yung shafting ng servo motor habang kinakabit nyo. Kasi magsasala yung position ng ating mga servo. Yan dapat. So, ang pagkakabit nito, huwag nyo masyadong higpitan kasi pwedeng maipit ang servo, mahinder yung galaw ng servo natin. So, once naman na yan, ito naman, 90 degrees din yung leg natin.
So, galawin nyo lang kung hindi ganun kahigpit ang pagkaka-screw natin ng servo motors. So, makikita natin yan kapag ngayon, nakakabit na itong ating isang leg. So, makikita natin yan kapag ini-on natin itong ating ano. So, isang leg pa lang itong ating kinakabit ha. So, tapos tingnan natin kung mag-i-initialize yung position niya. Si-switch on natin. Ayan. Hindi siya sakto-sakto, pero malapit siya sa 90 degrees. Ulit. I-on natin. Ihilik muna natin yung ganyan. Okay, pag in-on natin, yan. So, pwede pa naman natin itong baguhin kung medyo parang napalabis yung inyong pagkakabit na 90 degrees. So, try natin baguhin ito na parang napalabis tayo ng konti eh. Tanggalin lang natin, then yan. Kasi may ngipin to, minsan hindi sumasakto. So, maaalin sa nakabukas o nakapaloob. So, dito tayo sa medyo nakalabas. So, off muna natin. Bawa yan. Then, i-on natin. Yan. Yan ang kanyang position. Initial position. Okay. So, gagawin natin ito sa ating ibang leg. And then, pag natapos na natin ito, tatry na natin i-upload yung main code niya. So, try na natin itong ikabit ng isang diretsuhan. Kung may tanong kayo sa ating mga tutorials, pwede kayong mag-comment sa baba. Hindi, para malaman natin kung okay sa inyo ang tutorial na ito, kung naiintindihan nyo kung paano i-assemble itong ating spider robot na kit na ito. Okay?
Okay. So, konti pa pag-adjust ng ating servo motor. So, adjust muna natin ito para maitama na tuwid na siya. Okay. So, okay. Naitama ko na. Turn on natin. Yan. Dapat ganyan na ang tindig niyan. Kapag naka-initialize yung ating mga servo motors. Okay. So, next natin gagawin is upload na natin yung ating main program. So, yung main program natin ay included din sa description below. Okay, try natin i-upload. So, i-on na natin itong ating spider robot. Then, connect na natin ito. So, naka-display sa screen nyo itong ating main program. So, para ma-upload nyo itong main program, dapat meron kayong library na Flexi Timer. So, itong Flexi Timer na ito, i-include ko na rin sa description below para itong folder ng Flexi Timer, ilalagay nyo lang dun sa library folder ng Arduino nyo. Okay? So, once na okay na itong inyong library na Flexi Timer, pwede na kayo mag-upload ng main code ng spider robot. Okay, wait lang natin. Okay. Disconnect muna natin ang ating port. Then, patay natin muna. So, kung makikita nyo, ito yung ating final na design versus yung ating initial design. So, dito sa ating initial design, meron tayo, nakalabas pa yung rocker switch. Yung naka-cable tayo yung batteries natin, battery holder, yung L292596. Yun, at meron ako ditong foam para ma-isolate itong aking Uno board. Samantalang dito sa ating final design, naka-fix na siya lahat. Hindi na naka-cable tie ang batteries. Yung L2956 natin nasa loob. Yung switch natin, naka-fix na siya dito sa likod. And also, mas maganda siyang tingnan. At safe yung mga wirings natin. Hindi siya magkakaroon ng shorted na mga wire. So, testingin na natin ang ating spider robot na
na program na natin, na in which is yung program natin ang ginagawa niya is walk siya ng forward, backwards, turn ng left and right, magwe-wave siya. Pero itong code na ito ay basic. Marami pa kayong pwedeng i-modify dito. Pwede nating lagyan ng Bluetooth controlled and etc. So, kaya sa basics tayo kasi pwede nyong gamitin ang inyong creativity kung ano man ang gusto nyong gawin dito sa ating spider robot. Okay. Testing na tayo ng ating spider robot kung gagana na ba siya. Okay, switch lang natin ito sa likod. Okay, backwards naman. Then turn left, turn right, wave, then wave pa ng isa, then sit. So, okay, nagana na ang ating spider robot. Kung medyo pansin nyo, medyo tabingi, i-reinitialize nyo lang uli ang mga servo motors, then adjust ng konti. So, that's it. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin ito, and sana maging part to ng inyong mga projects. Available ang kit na ito sa Alexhub Electronics, and you can check this on Shopee o Lazada or TikTok. And kung may mga tanong kayo, feel free to ask questions. Meron tayong comment section below. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo kaming i-reach out sa comments na yun. So that's it muna. Thank you for watching and bye bye.